Panibagong araw, panibagong trabaho. Ito yung kargada namin ngayon guys. So ngayon nagkakarga kami ng steel beams sa bansa ng Brazil, sa puerto ng Priamole sa Tubarao. Hindi naman masyadong mahirap yung gagawin ko kasi monitoring lang. Lahat ng trabaho ay ginagawa ng mga taga-Brazil guys, na mga trabahador dito sa port nila. Mas okay na ngayon guys. Nung nakaraang puerto kasi sa Rio de Janeiro, sa Brazil pa rin, lahat ng komunikasyon sa akin at sa mga trabahador sa puerto, lahat ay sign language. Walang marunong magsalita ng wikang English. Subalit dito sa puerto na to my surprise, marami yung mga marunong guys. Hello my friend. Oh, thank you. How many years you living here in Vitória? 27 years. Oh, 27 years, a long time already. It's good because in Rio de Janeiro, nobody speaks English. At least here, plenty people speaks English. Stevedores, yeah. A few moments later. So, unfortunately, kailangan na nilang umalis. Kung nagpaalam sila, kailangan na daw nilang umalis. Iba namang papalit sa kanila. Pero, bagaman meron silang mga naiwan na mga kakaunting trabaho na hindi nila natapos, gaya nito. Ang purpose kasi ng mga kahoy na yan guys ay para yung bakal hindi siya gumalaw-galaw, umalog-alog pag maalon, kasi may kahoy sa magkabilang gilid na pipigilan siya sa movement sideways. Yun nga lang, kailangan naming higpitan to, kailangan naming ilak, so gagamit kami dyan ng wedge. Of course, meron namang ibang mga tao na pupunta dito at gagawa niyan. Inaalala ko kasi matagalan yung kapalitan nila, tapos dumating na yung mga kargada, tapos ilo-loading na dito, hindi pa nalock yung mga kahoy dun. Ang gagawin ko, kailangan ko din ng kaunting exercise. Ako na lang gagawa guys, kasi after all, para din naman sa safety ng kargada at para din sa safety namin kalaunan itong bagay na to. Hindi naman siya masyadong mahirap guys, kailangan mo lang lagyan ng lock tsaka pupukin mo at yun na, problem solved. 1 hour later. Binisita ko ang aking mga kasama sa gangway at doon na kami nagkayayaang lumabas. Hoy, kumusta? Yes, okay lang. Tapos tayo? Mamaya after duty? Oo. Sige, tara. Okay. Ay. Hello guys! Hello guys! So, lalabas kaming tatlo kasama yung dalawang baby guys. Punta muna kami sa labas. Wala pa kami mga tulog, pero last day na ata namin dito sa puerto na to at pupunta na kami sa ibang parte ng mundo. Kaya, goods to go guys. Tara. Mark, see you Mark! Enjoy! Time check, 6:20 na makalabas kami sa barko at bago mag alas 12 ng tanghali ay dapat makabalik na kami para sa aming afternoon duty. Imbis na magpahinga ay mas pinili naming lumabas at wala kaming masyadong maraming oras kaya kailangan naming sulitin pagkakataong ito. Hello guys. So, kakarating lang namin dito sa spot kung saan andito na yung entrance guys. So mag-hiking pala kami ngayon guys. Pupunta kami sa lugar na tinatawag na Morro de Moreno. Aakyat kami dyan sa may counting hill na yan. Namimiss ko na din mag-hike guys, kaya napili namin tong destination na to. Hindi naman siya masyadong malayo, tsaka hindi din masyadong challenging yung dadaanan. Mostly ganito lang ata. Kaya hindi kami naka-hiking suit guys. Casual lang. So ayon sa mga narinig kong mga informasyon guys mula sa mga trabahador sa puerto tsaka dun sa Uber driver namin kanina, ito sa pinakamagandang spot na puntahan dito sa lugar na to. Napakaganda daw ng view pagpunta mo sa taas. Tarik na yung pinupuntahan namin guys. Oh, may langka pa oh. Kaya pa guys? Kaya pa? Hello! Kaya pa? Hingal na? Hingal lang person. Medyo hinihingal na kami guys. Umpisa pa lang to pero Pang 5 minutes. wala pang 5 minutes kasi napakatarik ng dadaanan. Oh. Kidnap tayo dito. 100 meters. Ilang saglit pa ay naging lupa na ang daanan. Hold up to.
sa bangka. Tumatakbo na yung mga kasama ko guys. Oh. At least guys, di masyadong mainit dito sa Brazil ngayon, sa lugar na to. Malamig yung hangin. I like yung summer. Tirik yung araw, pero malamig yung hangin guys. Meanwhile, Imbis na pahinga kasi itong Imbis na pahinga kasi itong rest time eh. Oo nga eh. Pinagod pa yung sarili, Grabe. nag-hiking pa. Magandang view guys, tingnan nyo. Hindi pa kami nakarating sa tuktok, pero busog na kami sa napakagandang view guys. Yeah. Oh, yun guys oh. Tanaw mo yung siyudad ng Vitória, Brazil. Yung famous na tulay nila. On the way up ay meron din kami mga nakasalubong sa daan. Bom dia. Tudo bem? Para hindi maligaw ay tinanong namin ang isang Brasilero na nakasalubong namin sa daan. This way is here. Walking. Okay. So this one no, no good ah. No. This no. Oh, tara. Thank you. Gracias. Habang papalapit kami sa tuktok ay palalim naman ang palalim ang hingal namin. Yose pa! Wakas, malapit na kami sa tuktok guys. Whew. Bon dia. Sulit na sulit yung pagod, pawis, yung rest time ng sakripisyo dahil sa napakagandang view guys. Pagkarating sa tuktok ay agad bumungad sa amin ang isang napakagandang panoramic view. Mula dito sa tuktok ay tanaw ang buong syudad ng Vitória, Brazil. Dumagdag pa sa aesthetics ang malakristal na kulay na nakapalibot na dagat. At syempre, bonus na din ang napaka-preskong hangin. So doon banda yung barko namin guys, sa part na yun, napakalayo. Tapos dyan kami, binaybay namin dyan. Ikot namin to dito. Pababa na kami guys, medyo bibilisan na namin para marami pa kaming oras. Plano kasi ng kasama ko na bumili ng mga souvenirs. So wala na kaming oras para pumunta pa sa ibang tourist spot. So direkta na kami sa mall o kung saan kami pwedeng makabili ng mga souvenirs guys. Katapos dun, babalik na kami sa barko. Ito kami ngayon sa mall nila guys. Hopefully makabili kami ng mga souvenirs. Nakabili tayo ng kahit paano ng kabayanas. Pupunta na kami ngayon sa barko kasi natawa na namin yung mga dapat namin gawin at nabili na namin yung mga gusto namin bilhin guys. Bubok na yung kasama ko ng Uber. Kahit ilang oras lang ang free time, still, it was a day well spent. Kahit puyat at walang tulog, ang mahalaga ay nakalabas at nakapag-unwind.